sa bawat isa sa atin. Pakaway naman kung klaro po ako sa inyo mga kapatid. Ayan, Merry Christmas po! Merry Christmas mga kapatid! Ayan, Pasko na po. Pero salamat sa Panginoon. Pagdiwang po natin ang Pasko, hindi lang po sa pamamagitan ng mga magarbong pagkain, mga masasarap na pagkain, o kaya mga bagong damit. Pero ang gagawin lang po natin ay magpuri po sa ating buhay na Diyos. Amen? Ayan, so pag-aaralan po natin ang salita ng Panginoon sa umagang ito at wala po tayong ibang hangarin, kundi ang lumalim po at lumawak ang ating pangunawa sa napakagagandang plano ng Panginoon sa ating mga buhay. Pero bago po tayo magpatuloy mga kaibigan, pwede po bang samahan ninyo ako sa isang maikling panalangin? Tayo pong lahat ay yumuko. Hallelujah! Salamat po Panginoon sa pagkakataong ito na ibinigay niyo po sa bawat isa sa amin para po magkatipon-tipon Panginoon para papurihan po ang iyong banal na pangalan. It's indeed, O God, that you are great, na ikaw ay makapangyarihan, Panginoon, na ikaw ay mapagmahal sa amin, O God. At nalalaman namin ang katotohanan sa pamamagitan po ng mga salita na aming napapakinggan, Panginoon. Lord, itanim mo po ang mga salita mo sa aming mga puso, dalisayin mo kami, Panginoon, ang aming mga isip para po sa ganoon ay maging klaro po ang mga salita mo na aming mapapakinggan. At muli po, hinihiling namin ang presensya ng Holy Spirit po, Panginoon, na siyang magpapaunawa sa amin sa iyong mga salita. Salamat po, O God. Ako po ay hindi makakapagligtas. Wala po akong magagawa sa mga PDLs, Panginoon, na nakikinig. Pero Lord, ikaw na aming makapangyarihang Diyos na pag-aaralan sa umagang ito ay siyang makakagawa ng milagro sa buhay ng bawat isa. Salamat po. Ikaw po ang siyang kumilos sa aming kalagitnaan, Panginoon. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. So, praise the Lord. At muli po, masaya po kami na kayo po ay makita namin at makasama po namin sa umagang ito sa Bible study na ito. Okay, so alam niyo po ang ating Panginoon ay makapangyarihang Diyos. Amen. Marami po siyang ginawang milagro doon sa Bible. Kaya everyday po every time na nag-a-attend tayo sa Bible study natin dito, nalalaman natin unti-unti yung mga ginawang milagro ng ating Panginoon during His time na nandito siya sa mundong ito. At nalaman natin na may mga kitungin na pinagaling ang ating Panginoon. Kitungin, alam niyo yung mga kitungin, outcast ng lipunan sila. Na hindi sila tanggap ng lipunan. Kaya nga may panahon na may mga ketong dyan sa Pilipinas, hindi sila nakikisalamuha. Dinadala sila sa mga matataas na bundok kasi parang salot sila sa lipunan. Pero alam nyo ang ginawa ng Panginoon dun sa Bible na kung saan may mga kitungin, hinugasan niya sila, pinagaling niya sila. Kaya hindi siya nandiri, hindi siya natakot. Yung mga tao natatakot sa mga kitungin kasi nga naman 'di ba, nagbabakbak yung balat na parang naaagnas yung kanilang mga katawan. 'Yun ang itsura ng kitungin. Kaya maraming tao ang nandidiri, maraming tao ang natatakot kasi pumapangit, syempre, naglalagas yung kanilang mga balat. Syempre papangit ang itsura nila. So maraming tao ang nandidiri sa mga kitungin. Pero alam niyo ang ginawa ng Panginoon, tinanggap niya sila, hinugasan at pinagaling. At may mga bulag din. Sa Bible kung titignan natin, merong bulag na tumawag kay Jesus, si Bartimaeus. Sabi niya, nung nalaman niya, syempre bulag siya, hindi niya alam kung dadaan si Jesus Pero napapakinggan niya, sinasabi ng mga tao na, dadaan si Jesus, dadaan si Jesus. So sabi niya, tinatansyan niya, kasi alam niyo ang mga bulag, very sensitive sila. Very sensitive sila na hindi man sila makapakinig, hindi man sila makarinig. Pero yung pandama nila, napakasensitibo. Kaya napapakinggan niya na, dadaan si Jesus, dadaan si Jesus. Kaya nung alam niya na nakatapat na si Jesus sa kung nasaan siya, sumigaw siya, sabi niya, Jesus, Son of David, kaawaan mo ako. Pinatigil ng mga disciples. Sabi nila, shh, tumigil ka nga, istorbo ka sa aming paglalakbay. All the more na sumigaw yung bulag. Sabi niya, Jesus, Son of David, have mercy on me, kaawaan mo ako. Sabi ng bulag. Napansin ni Jesus. Sabi niya, tawagin niyo siya. Nung tinawag nila yung bulag, sabi ni Jesus sa kanya, ano ang gusto mong gawin ko sa'yo? Sabi ng bulag, ang hiningi niya, sabi niya doon, gusto kong makakita.
Hindi siya humingi ng ginto na tungkod, hindi siya humingi ng bahay na malaki, hindi siya humingi ng kung ano-ano pa man dyan na mga material. Ang sinabi niya ay, Lord, gusto kong makakita. At alam nyo, dali-dali po na pinagaling ng Panginoon, dali-dali po na ibinigay ng Panginoon yung paningin sa bulag na ito. So maraming pagkakataon na ang Panginoon ay gumagawa po ng milagro. Bakit po natin pinag-aaralan ito? Because ang topic po natin is a wonderful miracle. Merong milagro, merong kamanghamanghang milagro na ginagawa ang Panginoon sa ating buhay. Maaaring sabihin natin, Pastora, hindi naman ako kitongin, wala naman akong sakit, Pastora. Kagaya ng paralyzed na pinagaling, pinatayo ng Panginoon. Hindi nakakalakad yung paralyzed, pero paralitiko, pero sabi ng Panginoon, stand, take up your mat and walk. Maglakad ka. Naglakad yung paralitiko. Okay? Sinusunod lang nila kung ano yung sinasabi ng ating Panginoon. Kung sinabi ng Panginoon na stand up, ay tumayo. Ayan, gumaling siya. Kaya sa ating paggaling mga kaibigan, para mapansin po tayo ng ating Panginoon, kailangan po ng pananampalataya at kailangan po ng obedience. Amen? At hindi lang po sakit ang pinapagaling ng ating Panginoon. Hindi lang sakit sa katawan o sa ating kalusugan ang kayang pagalingin ng ating Panginoon. Alam niyo ba, pati bulsa na may sakit ay pinapagaling ni Lord? Kasi alam niyo, ang bulsa nagkakasakit. Kung walang laman, may sakit siya. Kaya yan, ang mga tao naiirita kapag walang laman ang kanilang mga pitaka. Kayang-kaya din pagalingin ng Panginoon ang may sakit na pitaka. Kagaya ng ginawa niya nung panahon na sinisingil sila ng buwis ni Peter. Wala silang pangbayad. Pero sabi ni Jesus kay Peter, punta ka doon sa ilog. Tapos maghuli ka ng isda. Yung isda na unang mahuhuli mo, buksan mo yung kanyang bibig. Merong copper coin doon. Yun ang pangbayad mo sa ating buwis. Sumunod si Peter. Paano kung hindi kaya sumunod si Peter? Wala siyang mapapala. Amen? So, sumunod po si Peter at binuksan nga niya yung unang isda na nakuha niya. Meron ngang pera doon. Kaya yun ang ipinambayad niya sa kanilang mga buwis. So, kayang-kaya po tayong pagalingin ng ating Panginoon, mga kaibigan. And at one time pa, ang isa pang milagro na ginawa ng ating Panginoon, yung mga disciples naglalayag doon sa dagat, biglang may bagyo. Alam nyo naman sa dagat, kung may bagyo, masungit yung panahon, masungit yung mga alon, talagang babaliktad yung bangka nila. Pero nung pumunta si Jesus, pina-stop niya yung alon, ay kumalma yung alon. Kaya iyan ang isang milagro. Kaya kung ang buhay po natin mga kaibigan ay parang alon na hindi natin maintindihan kung saan ang direction, si Jesus po ang siyang susi para magkaroon po tayo ng kapayapaan. Amen? So, siguro sa ating buhay, iniisip natin, ano bang milagro ang ginawa ni Lord sa aking buhay? Parang wala naman kasi nandito ako sa bilangguan. Parang wala naman kaming milagro na naramdaman, Pastora. Meron po, kapatid. Meron pong milagro na ginagawa ang Panginoon sa buhay natin at ang pinakamalaking milagro po na ginawa ni Lord sa buhay po ng bawat isa is that He chose us, pinili niya tayo na maging anak niya. Pinili niya tayo na maging kaparte ng buhay niya. Pinili niya tayo kahit tayo po ay makasalanan, kahit tayo po ay napakadumi, kahit tayo po ay dami-dami nating ginawang kasalanan sa ating buhay, pinili niya tayo, kapatid. Lahat po tayo sa mundong ito ay nagkasala. Wala pong banal, wala pong perpektong tao. Lahat po tayo, even me. Meron po din po akong pagkakasala. Hindi lang po kayo, mga kaibigan. Kaya wag niyo pong maliitin ang inyong mga sarili. Pero ang napakagandang milagro, mga kapatid, hindi man po tayo bulag na pinagaling ni Lord, or hindi man po tayo pilay na pinagaling ni Lord, pero tayo po ay napakarumi, tayo po ay makasalanan sa harapan po ng Panginoon, na sa dami ng kasalanan natin ay hindi na po tayo karapat-dapat. Pero ang milagro po na ginawa ni Lord, pinili niya tayo na maging anak niya. Pinili kanya, kapatid, para gawin niyang tagapagmana ng kanyang kaharian sa langit. Pinili kanya, kapatid, para linisin. Sa dami ba naman ng tao, tayo talaga yung pinili ng Panginoon. Kaya pasalamat po tayo sa Diyos dahil sa pamamagitan po ng Bible study ay nalalaman po natin ang halaga natin sa mundong ito. Kaya sana po wala na pong madidepress, wala na po sanang malulungkot.
Alam po namin ang pinagdadaanan ninyo mga kapatid. Minsan nadidelay po yung inyong mga kaso. Minsan na wala po kayong mga dalaw. Ano? Kaya minsan may mga nadidepress, may mga nawawalan ng pag-asa. Pero ngayon po mga kapatid, tahasan po na sinasabi ng salita ng Panginoon, ang pinakamahalagang milagro na tinanggap mo ngayon sa buhay mo ay ang mapili ka ng Panginoon bilang anak niya. Kaya nandito ka kapatid dahil anak ka po ng ating Panginoon. Amen? Kung babasahin po natin ang John chapter 1 verse 12, tignan po natin. Baka sabihin natin, parang hindi naman pastora, kailangan ko ng ebidensya. Ito ang ebidensya. Sabi ng Panginoon, to all who did receive Him, kung sino man ang tumanggap sa Kanya, at sino man ang sumasampalataya sa Kanyang banal na pangalan, binigyan niya sila ng karapatan na maging anak niya. Ikaw ba naman ang makasalanan? Ikaw ba naman yung napakarumi? Ikaw ba naman yung napakadami mong ginawang hindi kaaya-aya sa Panginoon? Pero sabi ng Diyos, kung tatanggapin natin siya, mananampalataya tayo sa Kanya, ay gagawin niya tayo or bibigyan niya tayo ng karapatang maging anak ng Diyos. Hallelujah! Alam niyo po mga kaibigan, tayo po ay naging anak ng demonyo. Pero ang original po na pagkakalika ng tao ay maging anak ng Diyos. Kaya nga perfect yung paglikha ng Panginoon kay Adam at Eva. Nilikha niya sila bilang kanyang mga anak. Pero alam niyo ang demonyo, epal pakialamero ang demonyo. Pinakialaman niya yung napakagandang plano ng Panginoon sa atin. Kaya yan, nilinlang niya si Eva at saka si Adan. Sumuway sila sa kaisa-isang utos ng Panginoon. Nagdulot sa kanila ng kamatayan. Kamatayan po sa espiritual dahil nagkasala na po ang tao simula noon hanggang ngayon. Sinunod po natin ang demonyo. Naging ama po natin ang demonyo. Nung nagpagamit po tayo sa mga plano ng demonyo, nagpagamit tayo para maipatupad ang kasamaan ng demonyo sa mundong ito. Yan, naging alipin po tayo ng demonyo. Naging anak po tayo ng demonyo. Pero salamat sa Panginoon, nung dumating si Kristo, tayo po ay tinubos niya mula po sa kaharian ng demonyo. Inilipat niya tayo sa kanyang kaharian, sa kaharian ng liwanag at pagpapala. Kaya ngayon po, tayo na po, sabi ng Panginoon, sino po ang nananampalataya? Sige nga, patingin nga ng mga kamay ng mga naniniwala kay Kristo. Tapakitaas, sige, taas. Ayan, sa bawat isang nakataas ang kamay na naniniwala kay Kristo, sabi ng Panginoon, kayo ay may karapatang maging anak ng Diyos. Kung nagdududa ka pa kapatid, huwag kang magduda, ito na yung pagkakataon mo na manampalataya at maniwala. Gusto mo pa bang bumalik sa kaharian ng demonyo? Gusto pa ba natin maging kasangkapan tayo ng demonyo ng kasamaan? Ito na po yung pagkakataon mga kaibigan na binabago tayo ng Panginoon araw-araw. Amen? Dahil tayo na po ay kanyang anak. Alam mo kung anak ka, kung hihingi ka, kunwari, anak ka ng magulang mo, hihingi ka sa magulang mo, for example, Daddy, pwede bang pabili ako ng burger? Dahil anak ka, pagbibigyan ka ng ama mo. Dahil anak ka Pero kung nakikitira ka lang, nakakahiya kayang humingi kung nakikitira ka. Kahit pamangkin ka o kaya ka mag-anak ka, kung nakikitira ka, ang hirap magsabi na, pwede bang auntie, ibili mo ako ng burger? Nakakahiyang gawin yun kasi pamangkin ka o kamag-anak ka lang. Pero kung anak ka, pwede mong sabihin, Mama, gusto ko ng burger, gusto ko ng cellphone, Mama. Bakit? Dahil anak ka. Ganon din po ang ating estado sa harapan po ng Panginoon. Anything we can ask from the Lord. Sabi niya, ask anything in my name and it shall be done to you according to your faith sa pamamagitan ng iyong pananampalataya. Kaya kung ano ba ang gusto natin, lahat po, nababasa po namin ang mga prayer request ninyo. Gusto po ninyong lahat ay lumaya. Amen? Sino pa ang gustong lumaya mga kapatid? Sige, itaas ninyo. Ayaw nyo lumaya ng iba? Parang ayaw nyo sa laya Ayan. Alam nyo po, there is power in declaration. Kaya kapag tinatanong, sino ang gustong lumaya? Itaas ang kamay. Sino ang gusto ng pera? Itaas ang kamay. Sino ang gusto ng kagalingan? Itaas ang kamay. Ganon. Kasi there is power. Habang pinapaniwalaan mo ang salita ng Diyos, kikilos ang Panginoon dahil sa iyong pananampalataya. Amen? Hallelujah.
Kaya dahil napakalaki po ng milagro na ginawa ng Panginoon, na tayo po ay iligtas, na tayo po ay tubusin mula po sa kadiliman at dalhin po tayo sa kaharian ng ating Panginoon, sa kaharian ng liwanag. Tayo na po ay mumuhay ng matiwasay po sa ating Panginoon. So paano tayo mamumuhay? Paano natin pasasalamatan ang Panginoon sa tinanggap nating milagro sa ating buhay na ikaw at ako ay mapili? Na kahit na tayo po ay patong-patong ang ating ginawang kasalanan, pinili tayo ng Panginoon para maging anak niya. Alam niyo po dito sa mundo, kapag nagkasala ka, outcast ka na. Lalo na kung paulit-ulit kang nagkasala, ayaw na ng tao sa'yo. Ano? Patapon ka na sa kanila. Pero ang Panginoon, pinulot ka. Pinulot tayo at hinugasan para gamitin sa kanyang kapurihan. Kaya mga kapatid, kung titignan po natin ang 1 Chronicles chapter 16 verse 10. Tignan po natin ang 1 Chronicles. Ano ngayon ang i-respond natin? Ano ngayon ang magiging reaction natin sa kabutihan ng ating Panginoon? Sabi niya dito, glory in His name. Let the hearts of those who seek the Lord rejoice. Papurihan natin ang Panginoon at yung puso, hayaan ninyo na yung puso ng bawat isa na nagsisilbi at tumutupad sa kalooban ng Panginoon ay magalak. Kaya may reason tayo para magalak, mga kapatid. May dahilan tayo para tayo po ay sumayaw, pumalakpak at magpuri sa Panginoon. Kaya yan, kapag po praise and worship, alam niyo po, bago word of God, yan kumakanta tayo, di ba? May kapatid tayo na naglilid sa atin ng pagkanta. Huwag po tayong mahiya na tumayo at itaas ang ating mga kamay. Dahil yan lang ang pwede nating gawin na maging kalugod-lugod sa ating Panginoon. Maaaring sabihin natin na, Pastora, gusto kong maglingkod pero nandito naman kami sa loob ng bilangguan. Hindi kami makalabas para maipakita namin ang aming pagsisilbi at pagsasamba sa Panginoon. Alam po ng Panginoon yan. At ang basic lang po natin na pwede nating gawin dito sa mundong ito habang tayo ay nabubuhay ay ang papurihan ang Diyos na pumili sa bawat isa sa atin. Papurihan ang Diyos na siyang nagligtas sa atin. Kaya ngayon po ay December at sineselebrate po ng mundo ang Pasko, mga kaibigan. At regardless po kung wala po kasi sa Bible na nakasulat na December 25 ang kapanganakan ni Kristo. Pero regardless kung ano ang araw o buwan o taon, ang sineselebrate po natin, kung bakit sineselebrate natin ang Pasko, dahil sineselebrate natin ang pagdating ni Kristo. Dahil kung hindi po dumating si Kristo, wala pong saysay ang ating buhay, na mananatili po tayo sa kadiliman, mananatili po tayong anak ng demonyo. At alam niyo po, kung anak tayo ng demonyo, impyerno po ang tahanan ng demonyo. Hindi po tayo dadalhin ng demonyo sa langit, doon po tayo sa impyerno dadalhin ng demonyo. Kaya pasalamat tayo sa Panginoong Yesus. Dumating siya at inialay niya yung kanyang buhay na mapako sa cross para sa iyo at para sa akin. Inako niya lahat para siya na yung masaktan. Siya na yung maparusahan para ikaw at ako ay magkaroon ng bagong buhay na walang hanggan kay Kristo. Kaya pahalagahan po natin yan, mga kaibigan. At ang pagpapakita natin ng ating pagmamahal at pagpasasalamat sa ating Panginoon ay simpleng pagpalakpak, simpleng pagtaas ng kamay, simpleng pagsayaw at pag-awit ng mga awiting makalangit sa Kanya. Kaya wag po kayong mahiya. Huwag po kayong mahiya na pumalakpak kapag sinabi po ng praise and worship leader, pumalakpak tayong lahat. Pumalakpak po tayo dahil yan lang ang kaya nating gawin. Hindi po natin kayang ipako ang ating mga sarili para tayo ay mapatawad. Kasi kahit maipako ang ating sarili, hindi po natin kayang doblehin o hindi po natin kayang ulitin yung sakripisyo ni Kristo sa cross. At hindi po tayo karapat-dapat na gumawa nun dahil tayo pong lahat ay makasalanan. Pero ang pinakasimple lang po na pwede nating magawa ay ang pumalakpak, magtaas ng kamay at sumayaw at umindak. Ang sarap kayang umindak para sa ating Panginoon. Diba? Isipin mo na lang, pinili ka ng Diyos. Itinakwil ka ng pamilya mo. Itinapon ka ng kaibigan mo. Wala ka ng mga kaibigan ngayon. Pero ang Panginoon, tinanggap ka niya ng buong-buo. Hindi ba nakakaindak yung ganun? Hindi ba nakakabigbigay ng tuwa sa puso na may tumatanggap sa'yo despite na nireject ka ng maraming tao? Tinapon ka ng pamilya mo, kinalimutan ka ng mga anak mo, pero tinanggap ka ng Diyos.
Hindi ba nakakaindak yun? Hindi ba nakakataas ng kamay yung milagro na ginagawa ng Panginoon? Kaya wag po tayong madamot mga kaibigan. Kung gusto po nating maging ang kaligtasan na ibinibigay ng ating Panginoon, pinakasimple po na action natin ay ang pagpalakpak, pagsayaw, pag-indak, pag-awit ng kanyang kapurihan, ng kanyang kadakilaan. Yan po ang pinaka-basic na gagawin natin, mga kaibigan. Amen? Kaya wag po tayong mahiya. Kung ayaw ng katabi mo na pumalakpak, hayaan mo siya. Ikaw ang may kailangan ng kaligtasan. Ikaw ang may kailangan na masagot ang iyong panalangin. So kung ayaw nila, hayaan mo, gawin mo. Because it is between you and God. Ikaw ang titignan ng Panginoon. Hindi niya sinabi na, ay hindi ko kayo pagpapalain kasi hindi naman kayo lahat pumalakpak. Hindi. Kung sino ang pumapalakpak, sumasayaw, umiindak, nagtataas ng kanyang kamay at nagpupuri sa Diyos, yun ang pagpapalain ng ating Panginoon. Amen? Kaya kung ayaw ng iba, gawin mo kapatid, dahil ikaw ang nangangailangan ng kamay ng Diyos na kumilos sa iyong sitwasyon. Amen? At ano pa ang gagawin natin sa susunod po na bersikulo? Tingnan natin. Magpuri, sabi niya, ibigay natin ang papuri sa ating Panginoon. And in verse 11, sabi niya dito, magtiwala kayo. Okay? Magtiwala. Look to the Lord and His strength. Seek His face on always. Magtiwala tayo sa kalakasan na nanggagaling sa ating Panginoon. Magtiwala tayo sa nagbibigay ng kalakasan at hanapin natin palagi ang presensya ng Panginoon. Dumulog tayo palagi sa presensya ng ating Panginoon. Yan po ang ating proteksyon. Alam niyo po dito sa mundong ito, ang dami ng mga sakuna, ang daming mga disgrasya, ang daming mga aksidente. Pero kung tayo po ay dudulog, kung tayo po ay magtatago sa presensya ng Panginoon, nandun po ang kamay ng Panginoon na tumatakip po sa atin. Amen? Kaya kailangan po nating hanapin palagi ang ating Panginoon. Kaya it's good mga kapatid, nandito po kayo. Yung presensya nyo po every now and then na nagba-Bible study tayo, yan po ay patunay na gusto nyong hanapin ang presensya ng Diyos at nakakalugod po sa Panginoon ang ating ginagawa ngayon. Kaya magpatuloy po tayo. Kapag yung iba ayaw na nila, sasabihin nila, ay ayaw ko nang mag-Bible study para nawang walang nangyayari sa aking buhay. O kaya tinatamad akong mag-Bible study, kayo na lang. Oh, ikaw magpatuloy ka kapatid. Huwag kang manlumo, huwag kang manlupaypay. Huwag mong sundin ang katamaran ng iba. Magpatuloy ka. Mamaya makikita mo ang pagkilos ng Panginoon sa iyong buhay. Kaya nakakalugod po sa Diyos ang pagtitipon-tipon natin na ito. Nagche-check po si Lord ng attendance sa langit. Tinitignan niya kung sino ang palaging nandito. Na kahit na mainit, na kahit na siksikan, ay nandito pa rin sila para makapakinig ng salita ng Diyos. Your attendance matters to God. Yung pagdalo po natin ay nakikita po ng ating Panginoon. At kung titignan po natin ang verse 12, tignan po natin, sabi po ng ating Panginoon, alalahanin ninyo ang kahanga-hanga niyang mga gawa. Lagi niyong tandaan, remember the wonders He has done. Lagi niyong tandaan ang kamangha-mangha na ginagawa, ang mga milagro na ginagawa ng Panginoon sa inyong mga buhay. His miracles, yung kanyang pamumuno, yung kanyang mga promises na ibinibigay ng Panginoon every now and then na nagba-Bible study tayo. Kapag nag-aaral po kasi tayo ng salita ng Panginoon, maraming mga pangako, maraming mga kadakilaan tayong nalalaman na ginagawa ng Diyos sa ating buhay at pwede niyang gawin sa buhay ng bawat mananampalataya na susunod sa kanyang mga alituntunin. Kaya sabi niya dito, alalahanin ninyo ang mga ginagawa ng Panginoon. Kaya yan po, palagi tayong humihingi, o sino po ang gustong magpatotoo? Kaya yan, huwag po kayong mahiya. Yung pagpapatotoo po ay isang pag-alala ng mga kamangha-manghang ginagawa ng ating Panginoon. Alam niyo po kapag ang isang tao, binigyan mo for example ng isang bagay, kahit yung pinakamurang bagay, at nagpasalamat siya, tapos ginamit pa niya, ay sa susunod ulit, bibigyan mo na naman siya. Tapos mapagpasalamat siya, palaging nagpapasalamat at palagi niyang ginagamit yung binibigay mo. Ay,
malulugod ka sa Kanya at lagi mo nang binibigyan kasi alam niyang magpasalamat. Alam niyang gamitin yung binibigay mo. Kaya every now and then, laging nabibigyan. Pero yung isang tao na hindi marunong magpasalamat, ikaw binigyan mo tapos wala man lang thank you, uulitin mo pa ba? Kung ako hindi. Di ba? Hindi uulitin kasi hindi marunong magpasalamat eh. Pero kung yung isang tao kahit maliit at pinakamurang bagay, ay thank you, ganun siyang magpasalamat sa'yo. At makikita mo, kakainin niya o kaya gagamitin niya. Ay, the next time bibilhan mo na naman, the next time bibigyan mo na naman. Bakit? Nakakalugod sa taong yan na nagbibigay na mapagpasalamat yung kanyang binibigyan. Ganyan din po tayo sa ating Panginoon. Kung sa maliit na bagay na ginagawa ni Lord sa buhay mo, ay nagpapasalamat ka at nagpupuri ka, bibigyan ka pa ng Panginoon ng mas maraming biyaya para mas magpasalamat ka sa Kanya. Yan po ang susi, mga kapatid. Susi para ibigay ng Panginoon ang pagpapala sa iyo ay magkaroon po tayo ng mapagpasalamat na puso. Marunong magpuri, marunong magpasalamat, marunong mag-appreciate at gagamitin natin yung bawat binibigay ng Panginoon sa atin. Gagamitin natin bilang pang-encourage sa ibang tao. Amen? Gagamitin natin para makita ng mga tao na ikaw na nilalang ng Diyos na pinili ng Panginoon ay may bagong buhay na kay Kristo. Amen? Yan po mga kaibigan. Hallelujah! Palakpakan naman natin ang ating Panginoon. Sige, palakpak po mga kapatid. How about yung mga taga-ligaw? Naka-freeze ang camera ng mga taga-ligaw. Praise the Lord. So napakasarap pong pagsilbihan ang ating Panginoon, mga kaibigan. At kung titignan po natin ang verse 14, tignan nga po natin ang verse 14. Sabi niya dyan, siya ang inyong Panginoon. Siya ang Panginoon na ating Diyos. He is the Lord our God. His judgment are in all the earth. Siya ang ating Panginoon na tagapagligtas. Siya ang namamahala ng lahat ng bagay dito sa mundo. Everything on earth ay pag-aari po ng ating Panginoon. Kaya sabi niya, ask and it shall be given. Humingi ka at sabi din ng ating Panginoon, kaya hindi ninyo natatanggap ang inyong mga kaya hindi kayo nakakatanggap kasi hindi kayo humihiling. Yan po ang isang bagay na pag-aralan natin, mga kaibigan, na dapat hilingin po natin sa ating Panginoon. Humiling po tayo sa tamang Diyos. Isang bagay kung bakit maaring nagtataka po tayo, Pastora, nananalangin naman ako, pero bakit parang hindi naman tinutugon ni Lord ang aking panalangin? Ang tanong, nananalangin ka ba sa Diyos na buhay na siyang tanging makakapagbigay sa iyo? Yan po. Sino po ang kanino mo ina-address ang panalangin mo? Yan po ang una. At sabi po ng Panginoon, ang tunay na Diyos, na buhay na Diyos na nagligtas sa atin ay wala pong iba kundi si Jesus. Kaya tignan po natin kung kanino po tayo nananalangin. Kasi baka naman ang dami-dami mong panalangin pero naka-address naman sa iba. Diba? Kaya unang-una po na tignan natin kanino po tayo nananalangin, kailangan sa ating Panginoong Jesus po lamang. At tignan din po natin ano ba ang motibo ng ating pananalangin. Kung ito ay para mapasaktan ang ibang tao or para tayo ay magmalaki, ay hindi po sinasagot ng Panginoon. Dapat pure po yung motibo natin sa ating pananalangin para ibigay po ng Diyos ang ating mga kahilingan. Amen? Kaya ganyan po. At ang panghuli po na bersikulo natin ay nasa verse 9. Tignan po natin. 1 Chronicles chapter 16, verse 9. Sabi niya dito, sing to Him, sing praise to Him, tell of all His wonderful acts. Awitan ninyo at papurihan ninyo ang Diyos at ihayag ninyo ang lahat ng mga kamangha-mangha niyang ginagawa sa inyong mga buhay. Kaya yan, may testimony portion po tayo. Bago po magsimula ang ating Bible study, yung mga maagang pumapasok, ayan, nagte-testify po sila kung paano po kumikilos ang Panginoon sa kanilang buhay. At nakakatuwa po, mga kaibigan, na alam nyo, ang mga nagte-testimony, sabi nila, salamat sa Panginoon dahil kahit nandito kami sa bilangguan, ay tinutugon ng aming Panginoon ang aming kalakasan. Binibigyan niya kami ng mga kamanghamanghang mga gawa niya, mga milagro sa aming mga buhay.
Yan, kaya wag po tayong matakot, wag po tayong mahiya na mag-testify. Ihayag natin ang ginagawa ng Panginoon sa ating buhay. Hindi po palaging material, hindi po palaging dahil nakalaya ka, o kaya may promulgation, o kaya kung ano-ano pa dyan. Minsan yung buhay natin, isang malaking biyaya. Minsan yung kapag napatawad mo yung mga tao na nagkasala sa'yo, ay isang testimony yan. Salamat sa Panginoon dahil nakapagpatawad ako. Ay, napakalaking bagay yan, kapatid. Alam nyo kung nakakapagpatawad tayo, papatawarin din ng Panginoon ang ating mga pagkakasala. At ang hindi pagpapatawad ay isang balakid po na hindi natin makakamtan ang buhay na walang hanggan sa langit. Dahil napakalaki pong kasalanan ang hindi pagpapatawad. Kaya kung nakapagpatawad ka, ay isang patotoo yan. Dahil nakaya mong magpatawad dahil sa kapangyarihan ng Diyos. Amen? Nasasabihin mo, Lord, thank you. Hindi man ako mayaman, hindi pa man ako nakalaya, wala man akong kayamanan na pwedeng i-boast, ipagmalaki. Pero Lord, salamat, napatawad ko yung tao na kinamumuhian ko. Hallelujah! Isang patutuo yan, mga kapatid. Ano pa? Lord, salamat dahil naalis yung galit ko. Lord, salamat dahil naalis yung mga sama ng loob ko na kinimkim ko ng ilang dekada sa aking buhay. Ang bigat kayang magkimkim ng sama ng loob. Di ba? Ang bigat, mas mabigat pa sa malaking bato. At least yung bato, pwede mong itapon, okay ka na. Yung kimin mo yung sama ng loob mo mula nung pagkabata hanggang ngayon, nauugod-ugod ka, nandun pa rin yung sama ng loob. Napakabigat po niyan sa ating puso. Kaya sabi ng Panginoon, alisin ninyo ang mga sama ng loob ninyo, mga anak ko. Idulog ninyo ang inyong mga buhay. Pero siyempre gusto nating maghiganti, lalo na kung tayo yung ginawan ng masama, di ba? Kung tayo yung naagrabyado, gusto nating maghiganti. Pero ano ang pangako ng Diyos? Sabi niya, idulog ninyo sa akin ang inyong paghihiganti at ako ang kikilos sa inyong kalagitnaan. Kaya mga kapatid, napakalaking pagpapala na tayo po na makasalanan ay dumudulog sa Panginoon at tayo ay kanyang ipinaglalaban. Yan po ang isang napakalaking milagro sa buhay ng bawat isa sa atin. Panghawakan po natin ang milagrong ito ng Panginoon hanggang sa kanyang pagdating. Sana po wala pong mawalan ng pag-asa, wala pong bibitaw, mga kaibigan. Nandito po kami, kasama niyo po kami sa panalangin. Wala man po kayong mga dalaw, nandito po kami nananalangin. Wala man po kayong mga nag-aaruga sa inyo, ang Panginoon po ang pinaka-espesyal na dalaw ninyo araw-araw. Salamat po sa pakikinig, mga kaibigan, at sana po nakapagdulot po ang salita ng Panginoon ng encouragement at kalakasan sa bawat isa sa inyo. Kaya hanggang sa muli, at bago ko po ibalik sa MC natin, ay muli po tayo pong lahat ay yumuko para po sa maikling panalangin. Hallelujah! Salamat po, O Diyos, sa mga salita na naibahagi sa umagang ito, Panginoon. Lord, basbasan mo po, puspusin mo ang iyong mga anak ng iyong Espiritu Santo, Panginoon, para sila po ay mapalakas at pagtagumpayan nila ang kanilang mga pagsubok. Hayaan mo po, Panginoon, na iyong mga salita ay tumimo sa kanilang mga puso para maging gabay nila at kalakasan nila sa pang-araw-araw nilang pamumuhay, O God. Hayaan mo, Panginoon, na maalala nila ang napakamalaking milagro na ginawa mo sa kanilang buhay, Panginoon. Yan ay ang tanggapin mo kami at linisan mo kami at gawin mo kaming iyong mga anak. Salamat po, O Diyos. Muli po, Ikaw lamang ang aming dadakilain at itataas. Ikaw ang Diyos na aming sasambahin. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Salamat po, mga kaibigan, sa inyong pakikinig at hanggang sa muli. God bless you all. Binabalik ko po sa MC natin.